Patuloy na binabantayan ang bagyong Opong na nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility. Nakataas na rin ang signal number 1 sa ilang probinsya sa Visayas. Para sa iba pang detalye, magkakasama natin si Pagasa Weather Specialist, John Manalo. Magandang tanghali sa iyo, John. Yes po, ito nga po si bagyong si Opong ay nasa 815 kilometers east ng northeastern Mindanao. Ito ay may taglay na lakas ng hangin na 85 kilometers per hour malapit sa mata ng bagyo at kumikilos west-southwestward papalapit sa ating kalupaan. Dito yan sa pagitan ng Eastern Visayas at Bicol region. So John, makikita din natin na Go ahead. I'm sorry. Go ahead. Nakikita din po natin na ito ay mas magde-develop pa, mas lalakas pa. From tropical storm, nakikita natin na ito ay magiging severe tropical storm sa mga susunod na oras at magiging typhoon category pa ito bago mag-landfall. At maaapektuhan po yung mga kababayan natin lalo na sa Bicol region, Eastern Visayas, Central Visayas, ganun din yung dito sa Calabarzon at Mimaropa at matatamaan din po yung Metro Manila at yung Central Luzon. Kailan inaasahang aabot ito sa typhoon strength at gaano kalayo pa ito sa kalupaan? Sa kasalukuyan po, 815 kilometers pa ito away sa ating kalupaan and by Friday morning, ito ay mas lalapit pa. Ayun, bali Friday ng buong araw hanggang Saturday ng morning, ayun po yung time na pinakamalapit ito sa ating kalupaan. Binabagtas niya yung Bicol region papalabas hanggang magpunta ng West Philippine Sea. Pero ito ay inaasahan na bago mag-landfall ay maaabot niya na yung typhoon strength. Yes, tama po yun, Sheryl. Kailan inaasahan ang landfall? By Friday morning, Biyernes po ng umaga, nandito na po nakikita na magla-landfall na siya. Pero yung hagupit nitong bagyong si Opong ay ngayon ba nararamdaman na yung kahit na yung outer bands pa lang or outer circulation nito? Opo. At kung magfo-focus po tayo sa hangin, ito rin po yung dahilan natin kaya nakataas na yung nasa signal number 1 yung ating mga kababayan dyan sa buong Samar Island. Gaano kalawak itong bagyo or gaano kalawak aabutin nito? Opo, yung simula sentro hanggang dun sa kanyang radius, nag-extend po ito hanggang 450 kilometers from the center. Yun po yung lugar na may malalakas na hangin. So yung buong circulation ay aabot ng 800. Maaasahan pa bang lalo pa itong lalawak or lalapad at mas malaking bahagi ng Visayas at Luzon ang maaapektuhan o mahahagip nito? Opo, tama po yun, Sheryl. At sa ngayon po, 450 kilometers yung extended na location na may malalakas na hangin. At kapag mas lumakas pa ito, ay mas lalakas pa rin yung hangin at mas lalaki din yung extension na ito. Maaaring umabot ito ng 500 kilometers na higit pa. Kaya maraming probinsya sa ating, yung mga binanggit natin na regions kanina, yung maaapektuhan. Okay. Ano ulit paano yung forecast track nito, yung kilos nito para yung mga probinsya ay o yung mga kababayan natin na nanonood ngayon ay makapaghanda? Opo, west-northwest po yung paggalaw nitong si Bagyong Opong na may international name na si anyway, yung focus po tayo, Bualoy po yung international name niya, focus tayo dun sa tatahakin niya mismo. Yung mga kababayan po natin sa buong Bicol region, kasama din yung Eastern Visayas, dito rin sa Calabarzon, at yung mga kababayan natin sa Metro Manila, Mimaropa region, Central Luzon, lahat po yan ay matatamaan at maaapektuhan. At sabi nyo nga may nakataas ng tropical cyclone wind signal number 1 sa ngayon? Opo. Pakiulit dito nga kung saan mga lugar ito ulit? Dito po yan sa Samar, sa Eastern Samar, at sa Northern Samar. At sa mga susunod pa nating i-release na Tropical Cyclone Bulletin ay mas madadagdagan pa po ito. Also, banggitin ko na rin po na sa kasalukuyan ay wala pa rin tayong gale warning at storm surge warning. Pero bukas ay magsisimula na po tayong magtaas at hindi na po natin i-allow o i-encourage yung anumang aktibidad na may kinalaman sa ating karagatan at coastal areas. Kung Friday pa lamang ito pinakamalapit or posibleng mag-landfall, hanggang kailan mananalasa itong bagyong ito sa loob hanggang ng Saturday bansa? Po ay hanggang Saturday po unti-unti po mag-shift
yung mga pagulan from eastern part ng Central Philippines hanggang sa yung passage niya hanggang sa Saturday night ay makakaapekto pa rin yung trough na tinatawag natin or yung extension ng kaulapan niya na maaabot pa rin dito sa western part ng Southern Luzon at Central Luzon hanggang sa lumabas na ito ng Philippine Area of Responsibility Sunday ng umaga. Mhm. Ito bang bagyong si Opong ay maraming dalang ulan? Marami po itong dala na ulan at gusto rin po natin i-inform yung ating mga kababayan na yung pwesto sa ilalim nitong bagyo at yung southeastern part nitong bagyo, yun po yung lugar na mas makakaranas ng mas madaming pagulan dahil associated po yun sa wind direction nung hanging habagat na may dala-dala din na moisture. Kaya magkakaroon ng enhancement ng habagat. Kaya yung mga lugar sa ilalim at saka din sa southeastern part ng bagyo, mas gusto natin na paalalahanan na mag-ingat. Ano kayang mga probinsya yon? Dito po yan sa central part, central and northern part ng Visayas. Ganoon din sa Eastern Visayas. Ganoon din po sa Mimaropa, yung Palawan, Occidental Mindoro, yung mga kababayan natin. Habang papalayo na siya, papunta na siyang West Philippine Sea, yung western part naman ng Visayas yung makakaranas ng malalakas na pagulan. Lalo na yung Antique, Iloilo, ganoon din po sa Negros Island region. Okay, yung kung nagsisimula ng maramdaman ngayon pa lang, siguro paalalahanan natin ulit, ano, John, habang papalapit nga itong si Bagyong Opong, ano-ano ulit mga probinsya ang dapat maghanda? Bicol Region, lalong-lalo na. Dahil dyan ba sigurado magla-landfall itong si Opong? Yes po, dyan po pinakamalaki yung probabilidad o yung chance na ito ay mag-landfall. At gusto rin po natin paalalahanan yung ating mga kababayan. Medyo hindi pa po natin nararamdaman ngayon pero sa mga susunod na oras at araw ay gusto na natin na paghandain. Kung meron tayong mga nakalatag na tent na pwedeng tangayin ng malakas na hangin, ibaba na po natin ito. At kung yung mga bahay natin na gawa sa or gawa ito sa light materials na pwedeng mapatumba kapag hinagupit ng malalakas na hangin, ay iwasan po muna natin na magstay doon lalo na sa Friday. Pero yung forecast natin ngayon, today ay mababawas yung mga kaulapan at mga pagulan hanggang bukas. And then by Friday po, mararamdaman na natin. So itong si Bagyong Nando ay wala ng epekto sa atin? Wala na po itong epekto sa atin. Ang nakakaapekto na po sa atin ay yung hanging habagat. Alright, maraming salamat for the update. Pag-asa Weather Specialist, John Manalo.